So guys, welcome to my video. So, ang lalaro natin ngayon ay the movie. Di pala guys, my movie pala guys. So, gagawa tayong movie kung anong gusto nating movie. So, katulad nito, hindi ko pa na-video talaga guys. Itong my movie. Ito guys, yung mga movie ko. Panoorin natin guys. Teka lang guys Ayan. First time my job. So guys, nagkakagat yan. Yan guys, part 2. Tapos may part 2 na yan. Ayan guys, yung part 2. Tapos nag-working training siya na baseball guys. Driving part. Part 3. Naawis ko kasi sila sa ako. Minsan nga, may nagsabi sa akin na, sa akin na lang yung baby mo kasi ang yung baby. Doon mo yung bata, awis sila na yun. So guys, nag-English ako para matindihan nila. Yung tapos ito hindi naman kasi sila mag-awala. Hindi ko na-search yung baby ko sa ibang baby kasi he wake. Yung time na yun, ako lang po. Oh, it's time to eat. Dahil sa natatanging kulay ng buhok, Eating time. para sa mag-asawa ang sakit nito. Sige, I'm going to house of my friends. So, gagawin na natin yun. Teka lang pa mag-exit yun. So, quick na tayo. Guys, house. Sana kaya ko explain bakit ganyan ang itsura ng buhok ng bata. Sa kabila nito, malaking blessing daw ng kanilang pamilya si JK. So, Yung bata ay hindi ko ganyan yung another clip. Di yan guys. tatay ni Kay na si Alessio. Pero mula raw nung pinanganak niya si JK. Peace. Kaya ang kapitbahay nilang si Pedro na So, maglalakad na ako paalis. hindi si JK na lucky charm. Palakad na ako yan guys. Swerte raw ni JK. Ano? May kapalit. May nalaabot sa kanyang tao. Nagapang sa akin sa pwera uso. Kaya hanggang maaari ayaw na raw nilang pilabas ng bahay si JK. May nakakihingat-ingatan din nilang hindi makuha ng iba ang pinupit na kulang buhok. So, ang gagawin natin ngayon ay Pero ito baby ko raw nung magsasabi. yan. Ang lokong dito ang gusto na ko siya nag-alatan. Akong gitagawa sa amin para nila matuto sa mga Babahala ito kasi sila sa kaligtasan ng kanilang anak. magbasa ano pang mag-report sa mga internet, report agad sa mga pinakamalapit na sila para Gaganyan tayo guys. Pero ang nagpapabulak sa pisngi ni Kate sa galit ang isa pang espekulasyon kung bakit ang buhok ni JK kulang-kulang. Yan. Dami nila akong naririnig na judgment.
Another clip. House ng friend ko yun, may friend. Natin dito. House. Ito. Pwede to may friend. Malaking malaki. Siya may friend. Yan guys. Presenting Pansit Heartthrob ng Tondo version 2.0. Another clip. Artista mo ka. Setting na yung pakita kay Raven. Siguro lalo siya may... Kaya ang masasabi ni Raven sa glow up ng kanyang boyfriend. Surprise po. Wala akong masabi. Maliban sa dinner, sinagot na rin namin ang photoshoot ng dalawa. Sobrang saya po. For us po, it's our memory. Marinaw na amin natin guys. Ng showbiz. Meron naman po mga lawakot na mga manager po. Iyaya po ako mag-artista. Ayoko lang po lang. Hindi po kaya. Salamat sa support na nagtiwala ka sa akin. So, Thank you rin kasi nakapagpapatuloy ko. sino kaya dito? Sana dahil sa tinda nilang pansit, mas humaba pa at tumagal ang kanilang negosyo, life, at pati na love life. Backhoe operator, nakahukay ng figurines ng dalawang Buddha at isang ahas na hinihinalang gawa sa ginto. Okay. Message sa aming isang construction 5-6 na. Ano, Ano pa rin ito? hukay siyang kayaman sa Batangas. Drive. So, Ito ang palakip na video na kanyang ipinadala. May tatlong figurine na parang kulay ginto Dahil sa mga figurine, no? Antek ba ni o bunawan? at maliliit na piraso ng makikinang na bato. Naka-jackpot na nga ba siya? so na-ambush na ako. Papanoorin na. Sa kasagsagan ng pananalasa ni Super Typhoon Karina nitong July 27, nautusan daw ang construction worker na si Daryl na maghukay ng kanal sa kanilang project site sa Batangas. Bigla ko pong nahagod po yung semento. May nakita po ako mga kulay puti na parang itlog po. Kala ko sa rubber, malambot kasi siya. Wax mala yun. Nakakalap din sa hukay ang maliliit na piraso ng makukulay at kumikinang na bato. Kasi laki lang po ng mga butil ng munggo na kulay dilaw po. Isa-isa niya ang mga itong pinulot. Pinatanggal po namin yun My para friend. makita po namin ang pinagaloob po ng dalawang buta. Pakawipin sila. Dahil sa mga figurine, no? Antek ba ni o bunawan? Ang tatlong figurine na gawa sa metal Also, nasa 3 inches ang taas at tumitimba ng mula 20 to 70 grams. Sabi ko lang naman din sa dati, sure po yung trabaho ng mga ginto. Nabahan po talaga po. Lalo't may kumakalat ng kwento na meron daw mga naghahanap ng nakabaong yaman sa construction site na kanyang pinagtatrabahuan. Nakakita po kami ng mga tao doon, ay mga detector po silang dala-dala. Baka ito po yung hinahanap po nila na mga identity. May ilang lalaki din daw na lumapit sa kanya. Tapos ang tanong kung saan na po ba yung nakahukay kong mga figurine. Pero dahil sa takot, itinanggi ni Daryl na meron siyang nakita. Inisip ko yung
Surigaw ang pamilya ni Daryl dahil walang trabaho ang kanyang misis at nag-aaral pa ang 4 nilang anak. Nakipagsapalaran siya. At pinalad na makahanap ng trabaho sa isang construction company at nabistino sa Batangas. At kung sakaling bintungan ang kanyang mga nahukay, Pinag-asul ko, magkaroon po kami ng bahay. Gusto ko rin po na magtayo ng negosyo. Pagkasama ko po yung mga anak ko. Gusto rin po sa'yo, kasama ko ito para mawala na po yung mga awada. ang mga nahukay ni Daryl ipinasuri namin sa metallurgical engineer sa University of the Philippines sa Diliman. Sa visual, may mga signs. Yung gold natin, very lustrous siya. Totoo kayang mga antigo ito at gawa sa ginto? Kung sakali mang totoo ang mga ito. At may kinalaman sa ating kasaysayan, handa rin ba siyang isuko ang mga ito sa otoridad at sunod sa batas? Ma-advise ko, give it to the proper agents in the National Museum. Ang construction worker, nakatakda na nga bang yumaman? Unbake money or bulawan, May percent siya ng gold. Ang gintong kasagutan sa aming pagbabalik. May kakaibang pag-contest sa Iloilo. Palakasan ng bigas! Sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan at buhay, gusto mo rin bang sumigaw ng pagkalakas-lakas? O teka, ang iyong boses i-reserva muna. Dahil ang pagsigaw, pwede pala magkakitaan. Dahil dito sa bayan ng Sara sa Iloilo, ang may pinakamalakas na sigaw. Pag-uwi ng trophy, merch o merchandise at tumataginting na 500 piso. Mag-ingay para sa kanilang loudest mouth challenge. Ang nasa likod ng paandar na ito sa isang motor show, ang grupo ni Christopher. Simple lang ang mechanics. Ang nagpinakapalakas na sigaw, habang nakaluhod, nanalo. Ano po sila kasi parang sumakto yung sinawin sa decimeter. Tingnan po ito para malukat ng takbucho ng motor. Kaya ito na rin yung ginamit namin para masukat kung gaano Nakuha ko na yung part 7 dito Nakuha ko ay guys. 126.7. Kung handa na ang inyong mga eardrums, let the competition Guys, ako na lang mag-isa. Ang unang kalahok, let's make some noise sa aspiring criminology student na si RV. Si RV, malakas ang loob, lalo't 10 loudest mouth challenge na ang kanyang nasalihan kung saan 3 beses na siyang nanalo. At para ma-relax ang kanyang lalamunan, Nagpapalit ako ng luya dito sa lalamunan para hindi sa kabaos at nalakas ko yung sigaw. Sasalamin ako sa jacket para hindi po makita yung itsura ko kasi po naiiyak ko ako. Madami na kasi hindi ka mayahin, pre! Yung napanalunan ko po, binibili ko ng gamit na pang gasto sa loob ng bahay. ang contender 2 naman, ang basketballistang si Macmac. Sabi ako kasi dito sa basket yung fast break, banda, at pa mga iko. Sa totoo lang daw, kasubuan lang ang pagsali niya sa loudest mouth challenge. Nabuyo lang ang kanyang mga katropa. G naman daw si Macmac, basta huwag lang daw manood ang kanyang crush para hindi raw siya matameme. Maya ko kayo kung ara siya. Bakit ko dito ko? Ang huling kalahok, pinakabata na sasabak sa loudest mouth challenge, ang small but terrible at 13 anyos na si MJ, anak ni Maylin. Si MJ, batak talaga sa sigawan, lalo na sa tuwing naglalaro siya ng online Okay, let's go to my car. Okay. Nagsasabihan ko na Part 8. yung boses mo, kaya ingay mo na. Oo, lagi sa iyo. Gagawin ko ng part 8. Pero wag lang
daw nilang antayin na magalit ang kanilang nanay Maylin dahil sure po na taok sila. Tigil na kayo! Tigil! Kaninong boses kaya ang magiging makapasang tenga sa Loudest Mouth Challenge? Ang unang sumala, si Murphy. Tala ng 128.5 decibels. Musik lakas ng chainsaw. Dalawang araw po, masakit po yung lalamunan ko after ng event. Ang sunod na sumigaw, si Matmat. Ang kanyang crush, hindi raw nakapanood. Awit! Kaya si Matmat napasigaw tuloy with feelings. Ang kanyang nakuha, 127.8 decibels. Tapos! At last but not the least, si MJ. Ang kanyang score, 128.1 decibel lang. Hindi kaya talaga kasi kaya dapat nilakas ang pupa para gawin nanalo. Gusto ko na pong ipakita sa inyo ha. Ang construction worker na si David ay nahukay dahil naasahan niya kayamanan. Dahil sa mga figurine, no? Kung ano ko nagdiri sa mga pangon. Mga piraso ng maliliit at makukulay na bato at tatlong figurin. Dalawa sa mga ito, ang mukha ni Buddha. Isa naman, figurin ng ahas. So, gala. Gagawin natin dito, beach. Gusto ko mo sir, malaman ko talaga nito to para mawala na po yung mga alaga. Pero sakali mang mapatunayan na may halaga ito, may karapatan na si Daryl na angkinin at ibenta ang kanyang mga nahukay. Nanonood ka pa bang Jessie? Hindi na. Ha? Nanonood ka pa, Jess? Hindi na. Mangyayari po ito ay Nakakain mo na. Mahusay ng mga talagang artifacts na may kahalagahan sa ating kasaysayan. Maganda na lumapit sa ating National Museum dahil sila yung may kakayahan, may kaalaman kung paano i-handle, i-manage ang mga ganitong artifacts. Dapat kapag nakakukay tayo, ganun kagad yung thinking natin. Yung iba, kasi kapag nakakukay, binibenta na kagad. Itong nahukay ko, kung may kinalaman po ko sa kasaysayan ng ating bansa, kailangan po talaga isa ulo. Ipinasuri namin ang mga figuri sa isang metallurgical engineer ng University of the Philippines sa Diliman. Malakas po yung pakiramdam ko na talagang tuloy-tuloy. Sumailalim ang mga ito sa elemental analysis gamit ang XRF, X-ray fluorescence pointer. Gumagamit siya ng X-rays para ma-determine kung ano ba yung metal or element na nandun sa materials natin. Ang unang sinuri ang figurin na nakaupong Buddha matapos isalang sa equipment ng Magandang araw po sa lahat. Pag-ibig lang po. Kayo po ay may mga anak pang Pilipino, members all or kahit We done. kailangan talaga support. Kasi dami pong nawawalang bata. Salamat po.
Matulog ka na, may pasok ka pa bukas. So, bukas ulit, guys. Yes, tulog na tayo. So, good night, guys.